Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dito naman tayo sa kay Hesukristo at ang kanyang mga apostolis. Sino ba ang totoong mga apostolis ni Kristo? Di ba mabasa sa Matthew 10, yung the 12 disciples of Jesus Christ? Now, saan ba ang mas mahal ninyo? Saan ang mas paniniwalaan ninyo? Yung mga tao, apostol ni Kristo na kasama niya araw-araw, yung nagmensahe pa siya dito pa sa lupa, or itong isang kriminal, siya ang isa sa utak sa pagpatay kay Esteban, at nagpakunwari na siya ay na-convert, at naging follower of Jesus Christ, ibig sabihin sampid na apostol, si Paul, diretsuhin na natin, si Paulo. Papiliin kayo ni Pedro na kasama ni Kristo araw-araw. Saan ba ang mas matibay, mas mabigat ang inyong kalooban? Kay Pedro? Kay James? Sila ni Juan? Sila ni Matthew? Or si Paul? Saan ang mas may knowledge? Or may experiential kay Kristo personal, or itong tao na ang lahat ay hersey lamang? Saan ang mas mahal ninyo? Paul? Ang totoo lang, if you study the life of Paul, siya ho ang nag-alter, siya ho ang nag-twist sa mga batas na dala-dala ni Kristo. Bakit? Sa panahon na ni Kristo ay pagpatuli ay talagang dapat magpatuli ang mga sumusunod sa kanya. Kasi siya nga ay nagpatuli. Pagdating ni Pablo, wala na. Sino raw magpatuli ay wala nang silbi si Kristo. Galatians chapter 5 verse 1 and 2. At si Pablo rin ang nagsabi na iwanan na natin ang elementaryang katuruan ni Kristo, laying the foundation of repentance. Iwanan na natin yan. Sino nagsabi? Si Paul. Hebrews chapter 6 verse 1. Iwanan na natin. Come to maturity. Kung titingnan mo ang buhay ni Paulo, ay parabang siya ang kapalit ni Kristo. At ang gusto niya, ang mga disipulo ni Kristo ay susunod sa kanya. Titingnan natin ang higwaan ni Pablo at sa mga kasamahan ni Kristo. Mayroon silang higwaan. Mayroon silang awayan. It's not a joke to say, kung sasabihan ka, ikaw hipokrito ka. Mabigat ba yan pag sinabihan ikaw hipokrito ka? Pareho kayo disipulo, example lang. Sabihin nga, hipokrito ka. Pero si Pablo ay talaga namang adapted or sampid lang na disipulo. Hindi naman talaga siya disipulo ni Kristo. Siya lang nag-aangkin sa sarili niya. Okay? Ano ba atong labanan na ito? Si Pablo at si Pedro. Sasabihin ko babasahin ko sa inyo. Galatians chapter 2 verse 11 to 21. Okay? Ang Galatians. At ang Galatians talaga ay sinulat naman ito ni Pablo. I will quote. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. 12. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil. Sino nakikisalo sa mga hintil? Si Pedro. Subalit nang dumating ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hintil. Talagang ang gusto talaga ang mga Hudyo, tutuliin din ang mga hintil. Dahil pag sumusunod ka ni Kristo, dapat tuli. Talaga yan ang batas ng mga Hudyo, dapat tuli. Pagdating ni Paulo, baliwala na yun. Reject na yung tuli. Okay. Galit na si Pablo sa tuli. Okay. 13. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon
na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Kukunwari. Sa English, hypocrisy. Hypocrisy. Continue natin. Okay. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari of their hypocrisy in English, nang makita kung ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita. Sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, sa lahat ng lahat, yung mga Hudyo, kasama din itong nag-aangkin na apostol, si Pablo, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Pinapawalang sala dahil sa pananampalataya. Kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayon man, alam namin ang tayo'y pinapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi daw sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nang ibig sabihin, kay Pablo, hindi talaga siya sumusunod sa kautusan. Kasi gusto yung mga disipulo ni Jesucristo ay susunod sa kautusan. The law brought by Jesus Christ. Si Pablo ayaw niya. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo. Ginamit pa rin si Jesucristo. Sumampalataya kami kay Kristo upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Nang ibig sabihin, pag sumusunod ka lang sa Kanya, maniniwala ka lang sa Kanya, wala ka ng kasalanan. Pag maniniwala ka, mananampalataya ka, you have faith in Jesus Christ. At hindi sa pamagitan ng kautusan. Imagine, hindi sa pamagitan ng kautusan. Ano naman yung sinasabi? Na kung ikaw may pananampalataya, without faith, without work, is dead. Ano naman din yun, ang silbi? Okay? Ngunit sa 17, ngunit sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa. Nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit kung itinatayo kung muli ang winasak ko, na ipinapakita kong makasalanan nga ako'y namatay na sa kautusan, sa pamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay parang Diyos. Mabuhay na para sa Diyos. Namatay raw siya. Nang ibig sabihin, hindi na niya sinusunod. Patay na eh. Mabuhay para sa Diyos. Okay? Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Grabe. Ikaw namatay sa kautusan para mabuhay sa kautusan? Ano na ba? Ikaw, nag-riddle ka na, Pablo, naghindang-windang ka na. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa cross. Wala ka kuyapi. Wala ka kuyayif. Napako ka, kasama ni Kristo napako. Sino ka? Nabaliw ba yung mga tao? Nakita ka ba roon mga napako ikaw kasama ni Kristo? Huwag ka nga Paulo, huwag ka magsisinungaling. Kung ano-ano lang ang mo, hyperbolic mo mga salita. Sinasabi niya dito, ako'y namatay sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Bot-bot mo do. 20 sa 19 yun. Okay? Galatians chapter 2. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Si Kristo na raw siya.
Hindi na daw siya ang nabubuhay kundi si Kristo na. Ay nga, nag-aangkin nga siya na ni Kristo na. Matindi. Matindi ka, Paul. Ikaw na si Kristo. Sa ano sinasabi mo? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog sa kanyang sarili para sa akin. Tulogo, talagang pinatibay mo, pinagmamalaki mo, sarili mo, talagang you're boasting of yourself. Imagine, napako ka kasama ni Kristo. At si Kristo na ang nabubuhay sa'yo. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tayo'y mapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Nako, ginagamit naman si Kristo pagkamatay ni Kristo. Kasama pa raw siya, yung pinako si Kristo, kasama siya doon. Sa madaling sabi, sinermonan niya, binigyan niya ng sermon ang mga apostol ni Jesucristo. Sino ka, Pablo? Ikaw lang may sampid, Paul. Sino ka magsermon sa mga apostol ni Jesucristo nga sila ni Pedro at ang kasama nila si James? Sino pa? Sino ka? Bagang sampid ka lang eh. Tapos sisermonan yung mga tao nga kasama ni Jesucristo. Tingnan natin ang mga kasinungalingan naman ni Paul. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 20 to 21. Tingnan natin kung ano naman ang mga kasinungalingan dito ni Paul. Sabi niya, when I was with the Jews, kung ako ay mga kasama sa mga Hudyo, I live like a Jew to bring the Jews to Christ. Kung ako ay kasama ko mga Hudyo, nabubuhay ako na Hudyo para mahihila ko sila kay Kristo. When I was with those who follow the Jewish law, kung kasama ko sa mga taong sumusunod sa Jewish law, meaning Jewish law, Jesus law, kasi si Jesucristo Jewish at hindi siya pumarito para sirain ang batas. Nang ibig sabihin, pag sinabing Jewish law, the law of Jesus Christ, dahil si Jesucristo hindi nagbago sa batas. I to live under the law, even though I am not subject to the law. Sino ka? Na sino ka? Masabihin, I am not subject to the law. I am not under of the law. Sino ka? Mayroon nga kasabihan, no one is above the law. Ngayon sabihin mo, you are not under the law. You are not subject to the law. We are all subject to the law. Even Jesus Christ. Even the disciples of Jesus Christ, the 12 disciples, they were the subject of the law. They were under the law. They were under to follow the law of Jesus Christ. Kasi si Jesucristo nagsabi, think not that I come to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Matthew chapter 5 verse 17. Even si Jesucristo. Tapos sabihin ngayon ni Pablo na hindi daw siya under the law. Okay? Sabi niya, 21. When I am with the Gentiles, kung kasama ko naman ang mga Hintil, meaning non-Jewish, who do not follow the Jewish law, kung kasama ko mga Hintil na hindi sila sumusunod sa batas ng mga Hudyo, nang ibig sabihin, yung mga Hintil na hindi sumusunod sa mga Hudyo, batas ng Hudyo, kumakain sila ng baboy, kumakain sila ng aso, kumakain sila ng dugo, kung ano pang mga paganistic rituals nila, yan ang mga Hintil eh. Yung mga non-Jewish people, they are fond of pagan practices, including uncircumcision. Hindi sila nag-circumcise. Kumakain sila kung ano-ano-ano. Okay? When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I to live apart from the law at nabubuhay ako na malayo sa kautusan so I can bring them to Christ. Okay, talaga. Ako hindi sumusunod. Hindi ako sumusunod sa batas para mahila ko sila kay Kristo. Ginagamit pa rin si Kristo. Kasi nungalingan, ikaw ay pag kasama ka sa mga Hudyo,
Na ibig sabihin, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng dugo, ang mga Hudyo, magkain sila ay maghugas ng kamay, sasama ka sa kanila, you live with them, para hihilain mo sila kay Kristo. Pagdating naman dito, when I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, nang ibig sabihin, ano bang Jewish law? About pagkain lang. Pagkain at Diyos. Diyos at pagkain. Isa lang ang Diyos nila. Si Allah lang ang Diyos nila, isa. Walang Trinity. Sa mga Hudyo, walang Trinity, walang duality, walang three person, walang second person sa mga Jewish law. Pero itong mga pagan, Trinity na doon, yung mga, because the Trinity is the most ancient doctrine of all religion na mayroong Trinity. Hinduism, itong Mithraism, ato pang itong mga Egyptian, mayroon silang mga Trinity. So, mga Trinity na yun, very common. Okay? Continue natin. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I to live apart from the law. Binitawan ko, nalayuan ko yung batas. So, I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. Niloko mo lang ang mga tao, nililito mo lang ang tao. Sinabi mo, you do not follow the Jewish law, you live apart from the law, but I do not ignore that I follow the law of God. Bakit ba? Ang Jewish law, hindi ba law of God? At sabi mo pa, so that I obey the law of Jesus Christ. Ano bang ang batas ni Jesus Christ? Okay na ang baboy? Okay na ang dugo? Okay na magsamba ng mga persona? Yun ba ang turo ng Jesus Christ? Or isa lang ang sambahin? Ang problema, kahit nga ngayon, maraming mga pagano ngayon, ginagamit pa ang si Jesus Christ. We Muslim, we do not believe that we will be saved according to Jesus Christ. We don't believe it. We believe that we follow the law of Allah. And we follow the law of Allah, the mercy of Allah be upon us. We do not be saved by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad cannot save us. Okay? And Moses cannot save us. And Jesus Christ cannot save us. Who can save us? Only Allah by His mercy. So don't, baka sabihin naman ninyo, ginamit rin namin si Kristo para maligtas kami. Hindi. Kahit sa pangalan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kami maliligtas. Kahit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya maliligtas sa sarili niyang gawa, kundi maliligtas lang siya at kami sa awa ng Allah, by the mercy of Allah. Ito ako masabi, mga kapatid, nga si Pablo, believe sa kanyang sarili. Believe siya sa sarili. Para bang siya na ang more than Jesus Christ? At yung mga disipulo ni Kristo, baliwala na lang? Basahin ninyo, mga kapatid. Yung binasa ko sa inyo, yung sinabi ni Pablo na sinabi ni Pablo, yung when I live with the Jew, I am a Jew. I will live the Gentiles, I am a Gentiles. 1 Corinthians chapter 9 verse 20 to 21. Yung sinirmonan niya at sinabihan niya si Pedro, hipokrito ka, hypocrite ka. Mabasa din ito, mabasa sa Galatians chapter 2 verse 11 to 21. Tamo na ang mag-judge, mga kapatid. Sino ang dapat sundin? Ang katuruan ba ni si Kristo nga sinusunod ng mga disipulo niya? O ang mga katuruan ni Pablo nga tinihit-twisted para lamang mabango ito sa mga hindi? We must adjust human being, not the law. We Muslim, we do not try to twist the law para to suit the heart of the people. Para sa amin, sabi, mag-fasting kami, okay lang mag-fasting, hindi namin sundin ang 5 pillars, ganito. Hindi pwede. The law of God must be followed. Hindi nga sarili mo have to adjust yourself, to adjust the law of God. You have to adjust yourselves and ourselves to follow the law of Allah, so that mercy of Allah will be upon us. Yun po ang katuruan ng Islam, compare po sa katuruan ni Pablo, na iba ho ang katuruan ni Pablo. Ang ginawa ni Pablo, ang batas ay pinipilipit, binaluktot, para babango sa mga Hudyo na kasama sa mga Hudyo, kumakain ng baboy, kumakain ng dugo. Kasi I live with
Gentiles, I am a Gentiles. At tinakwil ko ang batas. I live the law of the Jewish law. Ano bang law ni Jesus Christ? Jewish law. So, ngayon, that's why nga nagsalpukan. Maraming mga Kristiyano ngayon, hindi kumakain ng dugo, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng ano-ano pa, walang mga pista-pista. Dito ka sa mga hintel, mayroon. Bakit? Mayroon din silang batayan Si Pablo rin Ikaw, Pablo ikaw nagpagulo sa mga Kristiyano. Kung hindi lang dahil sa'yo, sana hindi magkakagulo o magkakasalpukan ang mga Kristiyano. Tingnan mo, saan nga mga plaza, mga malalaking plaza, nagsalpukan. Ang isa, quoting upon Matthew, quoting upon Mark, dito naman quoting upon Paul, etc. Nagsalpukan. Windang-windang talaga, baway-waay din si Pablo mo. So mga kapatid, salamat gid sa inyong pagpalamati sa akon. Kag inshallah share. May Allah reward you all. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.